Sa ibabaw ang karagatan ay isang larawan ng kapayapaan. Isang paraisong tila walang kibo, walang buses at walang itinatago. Ngunit sa kailaliman, binabasag ng mga binata ang katahimikan. Gamit ang mga bato at kumpas ng kanilang kamay, kanilang itinataboy ang mga nilalang na may munting galamay. Habang ang malalim ay sumisigaw sa aksyon, ang mababaw naman ay bumubulong ng tiyaga. Sa ilalim ng nakapapasong sikat ng araw, may matandang naghahanap ng biyaya. Bagamat hindi nagtatagpo, ang kanilang magkahiwalay na pagtitiis sa isang dagat ay nagbubuklod sa kanilang boses bilang iisang sigaw ng lalim. Uy! Tara! Sa isang tahimik na umaga, ang mga binatang ito ay tulog pa. Tara! Uy! Dito pa rin sa isla ng Dawahon, nakilala ko ang 28 anyos na si Ruel. Michael! Siya ang team leader ng kanilang grupo at siya rin ang unang bumabangon para gisingin ang kanyang mga kasama. Tara! Uy! Sa mga araw na sila ay papalaot, ayon kay Ruel, bawat alas 4 at alas 5 ng umaga, kailangan ay mag-impake na sila. Mag-alas 6 no? At sa umagang ito, low tide, kaya ang dating merong mga dagat, ngayon ay naging malawak na baybayin. Nangyayari ang low tide dahil sa gravity ng buwan. Habang umiikot ang ating mundo, hinihila ng buwan ang tubig dagat patungo sa ibang panig ng mundo. Dahil ang lalim ng ating dagat ay mababaw at patag, kahit kaunting pagbaba ng tubig ay naglalantad ng malawak na lupain. Dahil dito, kailangan pang hilain ng bangka patungo sa malalim. Minsan kung high tide, lagpas sa aking dibdib ang dagat dito. At sa tuwing dumarating ang malalakas na bagyo, minsan sa kinatatayuan ko ay lagpas tao. Sir, kailangan katapal mo sir. Bakit? Bakit mo na Eric? Sabi kapag mababaw talaga. Katulad nila, marami rin ang pumupunta sa dagat. Binubuo ng grupo. May matatanda at meron ding mga bata. Sa pagsama ko sa kanila ay nakilala ko ang tatlong may katungkulan. Si Marino, si Michael at si Dudong. Silang tatlo na nakaupo sa unahan, silang nakatuka sa kanilang ginagampanang buntulan. Dahil malinaw at banayad ang dagat, ito ay isang hudyat na tila may isang handog na naghihintay sa ilalim ng mundong maalat. Katulad nila, may mga pumapalaot din sa dagat ngunit hindi pusit ang kanilang hinahanap. Sea urchin, o mas kilala sa kanila sa tawag na suwaki. Ang suwaki ay isa ring uri ng sea urchin, taniyag sa Kabisayaan, partikular na sa Cebu, Bohol at Negros. Sa agham, ito ay kilala bilang Trypnoestes gratilia o Gracious sea urchin. Hindi katulad ng tuyom, maikli at hindi matulis ang kanilang tinik. At makalipas ang halos isang oras, doon ay nakaharap na sila ng lugar kung saan ilalagay ang kanilang dalang lambat. At kung marinig ang boses ng kanilang leader, ito ay isang hudyat na mag-uumpisa na ang kanilang pagsuong sa dagat.
Kung si Ruel ang leader ng kanilang grupo, ang kaniyang ama naman na ang pangalan ay Ruel ang nakatuka sa pag-aariya. Isang proseso kung saan dahan-dahang ilalagay sa dagat ang kanilang lambat. Nakatayo habang nagmamaneho ng bangka si Ruel. Dahil doon, kaniyang pinagmamasdan ng paligid at hindi pa man nag-uumpisa ang pag-aariya, unang tatalon sa dagat si Marino kung magsasabi na ang kanilang leader. Kasunod na tatalon, ang naka-army green na si Michael at ang kaniyang katabi na si Dudong. At kung nailaglag na ang lambat, dali-dali ding tatalon sa dagat si Eric. At pag nakatalon na silang lahat, doon ay papatayin na ang makina. Habang lumalangoy, pinapatunog ng kanilang mga kamay ang ibabaw ng dagat nang sa gayon marinig sila ng mga pusit at maitaboy ito patungo sa nakalagay na lambat. Dahil siya ang naiwan sa ibabaw, ginagamit ang mahabang kawayan at inihahampas sa ibabaw ng dagat para mas maitaboy pa ang naritong pusit. At ang mga lumalangoy naman, gumagamit ng bato galing sa ilalim ng dagat at ibinabato sa mga espasyong walang tao para mas maitaboy pa ang pusit dito. At ang kanilang posisyon sa paglangoy pabilog, sa bandang huli, sila ay magtatagpo-tagpo sa nakalutang na lambat kung saan doon ay matatrap ang hinahabol na pusit. At kung sila ay nagtipon-tipon na, babalik ng iba patungo sa bangka. At si Michael ay maiiwan habang hinahawakan ang mga ito. Gaya nito puti. Dia, Marino. Papurma sa dia. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa kung tawagin ilang bahay, sa parehong pangyayari, inuulit-ulit ang proseso. Meron. Habang tahimik sa ilalim ng dagat, ang sigaw ay sumasalamin sa matinding pressure na nararamdaman ng maninisid sa kanyang tainga at sa kaniyang puso habang hinahabol ang mailap na pusit. At kapag natrap na ang mga ito, nagbubuka sila ng mga itim na likido. Ang mga itim na likidong ibinubuga ng mga pusit ay ang tinatawag na ingkutinta. Nagbubuga sila nito kapag natatakot o natataboy sa lambat. Lumilika ito ng parang maitim na ulap sa dagat, nagsisilbi itong tabing o smoke screen para mabulag o malito ang mga humahabol tulad ng tao o anumang klase ng predator. At pagkatapos ay isa-isa din silang aahon pabalik sa bangka. At ang huling babalik sa bangka, si Marino. Ngunit dala nito ang dulo ng lambat. Habang hinihingal pa si Eric, mabilis nilang itinaas ang lambat, katulong si Cookie. At lumapit si Dudong hawak ang mga nahuling pusit.
Hindi na, upan. Mabang. At makalipas ang mahigit 2 oras na lambahay sa dagat, nagpalipat-lipat ang grupo sa paghahanap ng pusit. Habang walang tigil ang kanilang pagkikipagsapalaran sa laot, sa kanilang barangay naman, sinasamantala ng isang ginang ang kati o hulas kung saan ang baybayin ay hindi masyado mataas ang level ng dagat. Dito ay nakilala ko si Aling Mary. Sa ilalim ng nakakapasong init ng araw, siya ay naghahanap ng tambayang. Gamit ang kawayan kung saan may matulis na bakal sa dulo, kanyang tinutusok kung may shell na matatamaan sa ilalim. Kung meron man, mano-mano niya itong kinukuha gamit ang kaniyang mga kamay. Balak niyang punuin ang kanyang lagayang styrofoam, ngunit malabo itong magawa dahil kasabay sa pagtaas ng dagat, uuwi na rin siya sa kanilang tahanan. Habang abala si Aling Mary sa mababaw na parte, ang grupo naman ni Noel ay nagpatuloy. Katulad nila, marami rin sa dagat ang naglalambahay o nanguhuli ng pusit. Dahil malinaw at klarong-klaro kung pagmamasdan, nagmamasid-masid sila kung saan naroon ang biyaya. At ilang sandali pa, ito ang nangyari. Dahil nakita nila ang maraming pusit, umikot ang bangka at binalikan kung saan naroon ang kanilang nakita. Dahil dito, isa-isa na ring tumalon sa dagat ang kanilang mga membro. Tulad ng nakasanayan, ang nauunang tumalon ay si Marino. Sumunod si Michael, si Dudong, at ang nakakulay blong si Cookie. Pagkatapos, susunod naman si Kuya Iloy. Kung si Eric at si Tatay Ruel na lang ang natira, ito na ang panahon kung saan ang kanilang pag-aariya ay mag-uumpisa. Pag-aariya, proseso sa pagbababa ng lambat. Gamit plato man, ito, gamit plato man. Gabak. Ayon sa siyensya, ang itim na likido o tinta sa loob ng katawan ng pusit ay hindi direktang nanggagaling sa kanilang kinakain na parang pagkain na naging kulay. Ito ay ginagawa mismo sa kanilang katawan sa loob ng isang organ na tinatawag na ink sac. Ang ink sac ay isang maliit na supot o organ sa loob ng katawan ng pusit na matatagpuan sa malapit ng kanilang dinadaanan ng dumi o rectum. Ito ay isang matibay na supot na lalagyan ng itim na likido. Hindi ito nakahalo sa kanilang dugo at laman, bagkus nakahiwalay ito para handang ilabas kung sila ay makaramdam anumang oras ng panganib. At sa loob ng supot na ito, may mga glandula na gumagawa ng melanin o ang mga pigment na nagpapadilim sa tinta. Habang lumalaki ang mga pusit, patuloy ang paggawa ng mga tinta sa loob ng sac. Ang tintang ito ay napakalapot at puro, kaya kahit kunti lang ang kanilang ibuga, mabilis itong nadidiliman ang malawak na bahagi ng dagat. Kasabay sa tinta,
Naglalabas din ang pusit ng malapot na sipon o mucus para hindi kaagad maghiwa-hiwalay ang itim na kulay. At ito ang dahilan kung bakit nagmumukha itong itim na usok sa ilalim ng dagat. Dia dong, dia bantai tuh. Ulit tuh, kau ada dokter. Hari ini sarapan sa sapatos dia ba? Hindi. Wala tayo terus apa itu? Tiga karo pegantung tahun. Oh, dito ko kayo bilang ko. Ba 21 baka mo. Ha? Oto ka 21. Makalipas ang mahigit 3 oras, patuloy pa rin ang kanilang pagkikipagsapalaran. Dara, bira-bira isi bira ba? Kari birahan ni. Dami. Mana tu? Tengok. Oh, panatiti. Habang ang grupo ay abala, dito naman sa kanilang isla sa barangay ng Dawahon, tumataas na ang level ng dagat. Huwag mo kayo din para gusto tubo. Huwag sa lang tawag sa bayan. Kasabay sa pagtaas ng level ng dagat, pabalik na rin sa kanilang tahanan si Aling Mary. Pagkatapos ng mahigit 3 oras, nagpahinga muna ang grupo. Binawasan ang kanilang mga nalambat na pusit at pinagsaluhan ang mga ito. Ano yung sakto din ano kasi nyo? Sakto na. Huwag nga lagi. Huwag ko sa siloy. Oh. Wada iloy day. Marin. Rick, kabay ba ni mo eh? Rick, sila ni mo. Video. Okay, kain tayo. Kalon ha. Dagan siya nag-continue. Hindi mo kau gata. No. Pagkatapos kumain at nung makapagpahinga, 3 beses pang nag-ariya ang grupo. Naman na sagbay eh.
Tuwan. Wala. Urok. Sika na nga, pre. Urok. Ay, rako. Boy. Oh, gising. At matapos ang mahigit 4 na oras na pagsisid, paglangoy, paglutang at pagtataboy, nagdesisyon ang grupo na bumalik na sa isla. Alas 6 ng umaga nung lisanin ng grupo ang isla. Sa mga oras na iyon, low tide o hunas pa ang baybay na ito. At sa kanilang pagbalik, marami na ang tubig dagat. Kung sa kanilang pag-alis bakanting container ang kanilang dala, sa kanilang pagbabalik, bit-bit na ang nalambat na biyaya. Dorong, okay. Magbayad ito dua ba? Okay, kanasa. Stop. Stop talking about it. Vlog. So, yeah. Go. Sa loob ng 4 na oras, 13 kilong pusit ang ibiniyaya ng dagat. At ito ay kanilang ibibinta sa halagang 240 o 240 pesos. Sa halagang 65 pesos sa bawat litro ng gasolina, ibabawas pa dito ang kabuuang kinita sa 5 litrong nagamit nila. At ang natira ay paghahati-hatian ng mga sumama. Sa bahay na ito ay natagpuan ko si Aling Mary. Sa malawak na baybayin, nanguha siya ng mga tambayang pero ang katunayan, wala pang buyer na nag-aabang. 35 pesos per kilo ang halaga ng kanyang mga nakuha. Dahil walang buyer, ako na ang bumili ng kanyang pinagpaguran. Sa paglipas ng oras na pakikipagbuno sa ilalim, muling magtatagpo ang lahat sa dalampasigan. Dito, walang pagkakaiba ang kanilang pagtitiis. Sa bawat alat na sinisisid, saksi ang kwento na kailanman ay hindi maririnig sa ibabaw. Ang dagat na walang itinatago ay muling magiging kalmado, na tila ba walang naganap na habulan at walang hiniyang muntik nang maubos. Sa dulo ng bawat pagsisid, ang tunay na sigaw ng lalim ay hindi lang takot ng panganib, kundi ang pag-ibig na nagtutulak sa kanila na bumalik muli at muli sa paraisong walang kibo. Ang boses ko'y marinig, maging tagapagbalita sa Muli, mula dito sa isla ng Dawahon, sakop ng Bato Leyte, ako muli si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV. Discoveries, History, Explore, and Document Network. Hindi man sa studio, hindi man sa frequency na